At ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay lang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagmulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagmanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay
At huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang ginawit ay mawawala na. Meron lang akong hinihiling sa aking pagmamahal, sana ay tahanan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Okay, patuloy po ang paglilingkod sa Himpapawid at Television ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated. At ating pong sa ikalawang segment, patuloy po ang ating advokasya tungkol sa balik kalikasan. Balik kalikasan. Yan po ibig sabihin yan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos na nagbigay ng pagpapala ng ating kalikasan, ng kapaligiran, ay siyempre magkakaroon naman tayo ng awa at malasakit para naman hindi tayo magkasakit, para hindi magutom ang ating kapwa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, walang mang-aabuso, lahat ikangay share. Di ba, Mel? RB, yung hong sa awitin na masdan mo ang kapaligiran, na isaliwalat na ng mga ngantao, yung singer noon, na ano pang mahagilap ng bagong silang na kabataan ngayon. Partikular sa hangin. Masama na ang hangin. Partikular din sa mga puno. Wala nang puno. Katulad nung nangyari sa Tacloban, sa Samar, na ang mga puno na daanan nung bagyo wala nang nagkakandaputol. Kaya ito ay nakikita na natin ang resulta ng kapabayaan ng ating pamahalaan at ng mga lukong mga mamumutol ng kahoy na tuloy-tuloy hong kinakalbo ang ating mga kabundukan. Kaya ito ho ang ganti ng kalikasan na dapat nahaharang yan nung unang panahon na ang Pilipinas ay punong-puno ng mga kakahuyan na iyan ay bigay biyaya ng ating puong may kapal, pero ang ginawa ay tinatarantado ng mga buhong na mga loggers, buhong na mga opisyal ng gobyerno na nakipagsabuatan sa mga loggers. Kaya tuloy-tuloy ho ang pagkakadiskarel ng ating mga kababayan. Kaya mismo doon sa awitin ng masdan mo ang kapaligiran, na nandoon na ang mensahe. Kaya sabi nga ni Ginoong Orsoa, yung inventor ngayon sa hydrogen economy, darating ang panahon, 50 years, 100 years, wala nang buhay ang bansang Pilipinas. Dahil, akalain mo kung magkakaroon ng malalakas na mga bagyo, ano pang kabuhay mo? Patay tayo lahat noon. Kita mo naman yung kung nakikita mo sa television ng kuha ng Channel 7, na tuloy-tuloy ho ang yung pagdating ng malakas na bagyo, tuloy-tuloy ang pagkakadiskarel ng ating mga kababayan. Kaya dito ho natin dapat tingnan, Mr. President, na dapat ho ibilaan ninyo ang inyong huling mga panahon sa inyong panunungkulan dito ho sa kapaligiran, na dapat yung pagtanim natin ng mga punong kahoy, pagbibigay daan na yung ating nawasa watershed na gusto pa ninyong gawing pabahay. Kung di pa naman kayo mga tarantadot kalahati na kung gagawin yung pabahay ang nasabing area ng watershed ng ating nawasa, ay iyan huy kabuhungan na dapat huy manatili yung para malinis yung tubig na dumadaloy dito sa Kalakhang, Maynila. Pero ang gusto pa nyo ay gagawing mga housing project ang nasabing area. Kaya matindi ho ang pagkasalanta ng ating environment, dahil mismo sa inyong conversion program ng mga pabahay, ang mga palayan nagiging bahay na, hindi na palay ang namumutawi doon sa nasabing mga area para makain ng ating mga kababayan, kundi bahay na rin, simento na rin. Kaya tuloy-tuloy ho ang mga dapat na ang conversion ay hindi dapat dito
dito sa malapit sa Kalakang, Manila, particular sa mga palayan na mga area, ay tuloy-tuloy pa rin ho ninyong ginagampanan ang conversion ng atin hong mga kalupaan. Kaya tuloy-tuloy ang pagkakadiskarel at ang gusto naman ninyo, magkakaroon ng mga imported na mga bigas at para naman nakawi naman ng mga nandyan sa National Food Authority. Imported na mga bawang para naman pagmamahalan ng ating mga kababayang mamimili sa mga merkado. Kaya kawawa ho ang mga Pilipinong mga mahihirap sa ganito hong sitwasyon na dapat ay tingnan natin na ang ating hong pamahalaan ay gampanan ninyo ho na tulungan ninyo ang ng mga taong mga mahihirap. Tama na ho yung inyong bulsa, napakalalim na ho sa mga ninakaw ninyo sa kaban ng bayan. Kaya tama na ang pagmamalabi sa ating mga kababayan dahil baka hindi na ho makakayanan ng ating mga kababayan, magkakaroon ho tayo ng hindi tamang paraan na para mabawi naman ng dignidad ng ating mga kababayang Pilipino. Habang lumalalim ang bulsa at ika nga ito'y lumalalim ang pagiging gahaman ng ilan na mga abusadong ika nga opisyales, lalo naman lumalalim ang burak ng karagatan at ng Laguna Lake. Kaya ang resulta, nagkakaroon na po ng mga depression at economic depression at nagkakaroon na po ng mga high blood at marami nang naging biktima ng heat attack dahil nga po sa ganitong klase ng problema. Ibig sabihin po, hindi masama ang magkaroon ng kaunlaran. Huwag naman ika nga'y mamatay ang ating kababayan. Kailangan po ang ating conversion ay lagi nakatuon sa sustainable development. Ika nga'y may mga zoning na yan. Pero number one, dapat ang realidad harapin po natin na ang ating ekonomiya at anumang ekonomiya ng bansa na naging maunlad, nagsimula po sa agricultural development. Maging ang Amerika, maging Canada, lahat po ang pinakampuhunan nila ang natural resources at ang mga puno ng karagatan na lahat po yan related sa ating dapat maging priority ng development ng Pilipinas ay i-cultivate natin ang kalupaan. Dapat agricultural ang ating priority. Ganon din po naman, maging sa Biblia, dito, makikita po ninyo, maging sa religious sector, ito dapat ang maging advocacy sa evangelization ng religious sector. Ang Bible ay batay sa agricultural environment and sustainability. At ito rin sana maging priority ng ating pamahalaan. Kung tunay nga tayo ay isang tinagurian the only Christian country in Southeast Asia. May pag-asa pa. Pero ngayon, yung panaginip, tingnan po natin, yung dream life. Sino magbibigay po? Kung nakawalan karoon na tinatawag na mga karamdaman, marami ng hihina, ang immune system, ito po naman. Pakinggan natin, panoorin natin yung isang alternatibo ng isang grupo sa panguna ni Kuya Germs Moreno. Okay, ang Dream Life. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 9.3 billion na.
pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan. Pinakamababa, habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Patuloy po ang ating ITV Media Forum sa panguna po niyong lingkod, RV Castro. Kasama pa rin po natin ang presidente ng AKAP, Mel Chavez. Ang AKAP, ibig sabihin ay, ang yakap-yakap ba? Asosasyon ng komentarista at announcer sa Pilipinas. At nakayakap na po sila sa pagmalasakit ng ating kababayan na unahin po natin ang humanity, yung pag-ibig sa sangkatauhan. Kung meron tayong malasakit sa ating kapwa, natural po pagmamalasakitan din natin ang ating kapaligiran. Ngunit kung tayo indifferent sa ating kababayan, natural, aabusuhin at gagamitin lamang sa personal exploitation ang ating environmental mga abundant resources. Kaya nga ibig sabihin, nagsisimula po ang Diyos, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan pong advokasya ng Bukas Palad Philanthropia. Marami ng kapos palad. Yan narito ng Bukas Palad, Mel. So that patuloy po ang ating paggising, pagkilos para po naman sa ating number 1 na pinakamalaking lawa sa buong Southeast Asia, ang Laguna Lake. Kita po nyo nung una, 50 years ago, buhay ka na ba, Mel, noon? Ang mga nahuhuling isda dyan na mga sariwa, ang tubig sa Laguna Lake, yan ang ginagawang sabaw pagka nagluluto ng nilaga. Mga bakwis, mga dalag, mga hito, may karpa. Naranasan ko yan. Tubo ako ng Laguna. Isasama ko, nung kami elementary, sinasama kami sa lawa para mangisda. At sisisid kami para itaboy ang isda. Dumapapaligiran niya ng ikangay net. Unti-unti tatanggalin namin yung mga bunton ng mga water lily. Kasi dyan namumuhay yung mga isda. Hanggang sa ito'y malinis na. Pero kitang-kita mo, sa ilalim ng karagatan ng lawa ng Laguna, ang maraming isda. At nakakamulat ka pa dyan pag ikay naliligo o dili ikay sisisid, nakamulat ang mata mo. Hindi katulad ngayon, sa labas ka pa lamang, hindi ka pa lumulusong, napapapikit ka na. Dahil po sa pollution. Kaya, ika nga natin, ano pa mangyayari 5 years from now? Sabi nga ng isang negosyante, nahuhuli niya mga plastic, mga ikangay bote ng mga mineral water. Ano pa nahuhuli niya? Yung mga tsinelas, yung mga sopa na tinatapon. Meron pa daw mga pyesa ng computer nasa Laguna Lake na. Kaya sa tambak na ng basura sa Laguna Lake, pwede ka na mamasyal at makalakad sa ibabaw ng tubig. Uy, milagro yan, ano? At yung pinupunta natin Boracay, doon saan ba yung Boracay, Mel? Saan yun? Sa Aklan. Aklan. Ay hindi na kayo kailangan pumunta pa ng Aklan. Mamasyan na lang po kayo sa paligid ng lawa ng Laguna at para kayo nasa Boracay na rin, sa lalim ng Borac ng Laguna Lake. Tuloy-tuloy tayo. At siyempre, ang gusto natin na RB ay kapakanan ng bayan. Kaya mabuti yung dream life ng mga panukala at pananaw ni Kuya Germs na ang kanyang ginagawa ay makainom ka ng ganitong kapsul na ikaw ay mapapaigi ang iyong katawan. Dahil ang wika, ang mga iniinom natin ngayon ay medyo ang iba ay masama. Kaya dapat linisin natin ang masamang mga likido na nasa ating katawan. Kaya
meron kayong makukuha sa Dream Life ni kasamang Germs Herman Moreno. Okay. At bukod pa po dito sa inyong impormasyon, ito pong produkto na inulunsad ng Dream Life sa panguna ni Kuya Germs ay mapapakinabangan po natin. Meron silang produkto na pampalakas ng ating katawan, yung tinatawag na enzyme. Marami na negatibong resulta, ang air pollution, water pollution, pati ang moral pollution. Ang sagot ni Kuya Germs, yung enzyme. Ito po ay para sa kalusugan, lifestyle and wellness na mga produkto. Panay po organic ito. At ito po ay aprobado na ng Food and Drug Administration. At meron silang panlaba. Alam mo ba, Mel, yung panlaba nila? Matapos mong gamitin at itatapon ng panlaba, pwede pala iyan pandilig ng halaman. Aba, at hindi namamatay yung halaman. Nagiging fertilizer. Organic po yan. Saan ka nakakita ng nakapaligo ka na, napagpalaba ka na, pati halaman ay iyon ang madidiligan ng organic na anong uri ito ng sabon. Importante po yan. At hindi lang yan, RB. Nagagamit din daw sa palaisdaan. Ayun, pati yan. Itapon mo yung pinaglalabhan mong mga tubig, isama mo roon sa palaisdaan, hindi namamatay yung mga isda, kundi bagkos ay lumalaki pa. Fertilizer. Fertilizer pa ng o pagkain ng isda ang nasabing may laguro ito. Parang mahusay pala itong produkto ni Kuya Germs. At bukod po dyan, meron silang bibigay sila ng tinatawag na free talent workshop. Yung mga bata, yung kabataan na gustong mag-artista, gustong matuto paano pag-awit, paano ang pag-action, paano pag-arte, paano modeling, paano mag-appear sa television. Pwede po na pag sumali kayo sa Dream Life, pati yung mga dreams ninyo na kayo maging star, ay matutupad sa tulong po ng company ni Kuya Germs. So sa mga interesado po, ay mag-text lang kayo sa 0922-470-8873 para sa further information sa Dream Life. At hanapin po nyo si RV. At ganoon din po para sa lahat po ng mga gusto rin yung mga magulang, ma-develop ang inyong anak kung ano man ang talento para ma-improve ang kanilang personality. Ito po ang pagkakataon na sa Dream Life. Okay? Ano pang ating pwedeng i-share? Tungkol po sa dream nating mga magsasaka, dream ng ating mga mangingisda, may pag-asa pa rin po. Bumuo lang kayo ng grupo at meron na po tayo malalapitan, mga ahensya na pwede makatulong sa inyo sa financing, production and marketing ng produkto. Hindi ito na pulis, wala yan. Ibang klase ito na ay matapat na sa pamamagitan ng self-reliant na mga programa, sa pamamagitan ng pagiging resourcefulness, sa pamamagitan ng prinsipyo ng bayanihan, ay aasenso rin po kayo. Importante, matuto kayo magrespeto sa bawat isa. Ibalik po natin yung culture of love. Ayan, alam ba yung culture of love? May ibig sabihin pala yung love. Ang ibig sabihin ng love ay leadership. Yung L means leadership. Yung O, ano ba yung O? Obedience. Yung kailangan ma-inculcate sa ating kabataan ang pagiging masunurin. Obedience sa traffic rules and regulations. Obedience sa ating government officials, sa mga ordinances, sa mga batas. Obedience sa ating mga magulang. Obedience sa mga teachers natin. Obedience sa mga religious leaders. Kung nakikita po natin na gusto maging leader, nagsisimula sa pagiging obedient. Diyan po natin tetrain yan. Ano yung V? Volunteerism. Ibig sabihin po ay kusang loob, hindi napipilitan lang. Dahil kilala mo ang Diyos na bigay ng pagpapala, gayon din ikaw magbo-volunteer na aalagaan mo ang iyong kapaligiran at mamahalin mo ang iyong kapwa
Importante yan. And letter E, empathy. Magkaroon ka ng tinatawag na yung putting yourself in the shoes of others para maunawaan mo ang iyong kapwa ay ikay katulad mo rin pala. Empathy. Magkaroon tayo ng awa. Ang problema kasi, Mel, ngayon, sa sobrang ngay nawawala na yung mga values na yan, yung GMRC, pati ang mga kabataan ngayon naging indifferent na. Nakitang may tumatawid na matanda, hindi man lamang tutulungan. May mga sasakyan pampubliko na hindi na pinaupo ang matatanda at mga kababaihan. Para bang nawawala ng empathy. Nawawala ng kultura natin, naging indifferent na. Pero ibubuhayin po ng Bukas Palad ang culture of love. Ayan. Sino bang hindi nagmamahal? Si Mel, yun ang minamahal mo. Ayan, yung LOVE, leadership, obedience, volunteerism, and empathy. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At sa ating pang isang pantulong sa ating lifestyle, maging malusog, malakas sa magitan ng Laminin. At dito po, isa pang uri ito ng livelihood. Pakinggan na po natin, panoorin natin ano ba yung Laminin. Okay, yan po ang ating mga paalaala. Consent pa rin tayo sa kamalayan, kalinga sa kapwa at kapaligiran. Diyan po ang tinatawag na sandigan motto ng Bukas Palad Philanthropy Incorporated. Ang kapaligiran at ang kapwa ay magkapartner. Dapat po magkaroon ng mutual coexistence ang humanity at ang environment. Kailangan balanse po yan. Di ba, Mel? Kailangan maunawaan po natin na kung ano tinapon natin basura, ay babalik sa ating bahay sa magitan ng mga baha. Pag pinutol natin ang puno, ay dadaloy lahat ang ulan mula sa kabundukan patungo sa kabahayan. At ito'y nagsisilbing negatibong resulta ng ating pag-aabuso. Kailangan po symbiotic ang relationship, may harmony at may mutual coexistence ang physical nature at ang human nature. At sabi nga ng isang theologian, alam mo, Mel, may nagsabi, isang religious leader, na alam lang ng tao na pag sinabing kasalanan ay nilabag mo ang utos ng Diyos at kung anong illegal ay iyong nilabag ang batas ng lipunan. May isang uri pala ng kasalanan pag iyo palang inabuso ang kalikasan, ikaw din nakakasala sa Diyos na nagbigay at lumikha ng kalikasan. Importante pa yan. Ito hindi nalalaman ng tao, no? Hindi nila ma-relate. Nakala itong karagatan, ang ilog, ang puno ay para lang dyan. Hindi nila alam, pag inabuso mo yan, ay yan pala'y pag-abuso at kawalan ng pananalig sa Diyos na lumikha. In the same manner, pag ikay nagtatanim ng puno,
nalalaman mo ng puno, nagbibigay pala ng oxygen sa tao. At nalaman mo ng puno, nilikha ng Diyos para ikaw makahinga. At kay naniniwala sa Diyos, abay aalagaan mong puno. At yan, karagdagan doon sa puno, RB, ay nagbibigay ng tubig yan eh. Nagbibigay ng tubig, hindi lang sa ilalim, kundi hanggang paibabaw na tubig. Nagbibigay daan yan sa mga dam natin na dagdag ng tubig doon sa dam. Kaya kung may mga puno, huwag na sana ninyong putulin. Kung gusto talaga nyong pumutol, putulin ninyong sarili nyong ulo. O dili kayo magkaroon ng reforestation, papalitan. Hindi masama ang putulin kung kinakailangan na. Mapakinabangan yan. Pero huwag niyong kalilimutan na ikangay kung anong iyong binunot o pinutol, kailangan palitan mo yan. Magkaroon ng tinatawag na replenishment. Ayun, importante yun eh. Sabi nga sa Biblia ay go and multiply and replenish the earth. Ang ibig sabihin ng replenish ay hindi po mauubusan, hindi magiging kalbo ang puno, ang kabundukan. In the same manner, pag ang tayo'y nakalbo, ano mangyayari sa atin, Mel? Kaya nga, madali na tayo magkasipon, ha? Kaya nga, RB, naitatag ang mga departamento ng ating pamahalaan, partikular sa ganyang tema ng departamento, ang National Environment and Natural Resources, na itatag yan ng ating pamahalaan para bantayan ang mga puno na tuloy-tuloy na bibigay daan para ang nasabing mga masasamang hangin ay malalanghap ng puno at hindi na malalanghap ng ating mga kababayan. Kaya sa tingin ko, narapat ho'y bigyan daan natin yung ating kalikasan. Okay, mga kaibigan, at nasa ikalawang yugto na tayo, 4 o'clock in the afternoon. Ating palaala po, hindi lang po gumalasakit sa ating kapaligiran, kailan lalo higit magmalasakit tayo sa ating mga anak. Kaya mga anak, pakinggan niyo itong palaala ni sinong umawit nito, si Freddy Aguilar. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila